Salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Bilang adopted son ng Alfonso, ituring niyo po ako na inyong kapatid. Turing niyo ako na inyong kuya, at huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin. At kanina po, papunta ako rito, may bumubulong, nagpapasalamat sa akin. Huwag po kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po isang probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang binigay niyo sa akin. Magseservisyo po ako sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po. Alam niyo mga kababayan ko, sa totoo lang, ako po ay probinsyano lamang na binigyan niyo ng pagkakataon. At ang pwede kong ialay sa inyo ang aking kasipagan sa pagseservisyo. Ay sanay po ako sa trabaho. Umaga, tanghali, hapunan, kahit sa panaginip, kahit sa kubeta, nagtatrabaho ako. Sa totoo, alam po ni Mayor yun. Kaibigan kami ni Mayor Randy, salamat. Mayor Randy, bukod sa apelido mo, salamat. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat rin po sa iyo. Maraming salamat, Mayor Randy, salamat. At sa lahat ng ginagawa mo rito sa Alfonso, Cavite, magtulungan po tayo para po sa ikauunlad ng inyong bayan dito po sa Alfonso, Cavite. Meron na kayong itinatayong Super Health Center, meron pa kayong evacuation center na isinulong natin. Alam mo, nung panahon po ng pagputok ng bulkan, diba? 2019, kakasenador ko lang. Pumunta po ako rito, tumulong tayo sa Taal, tumulong tayo sa Batangas, dito sa Cavite. Dahil umabot po dito, diba yung pagputok ng bulkan, yung ashball, umabot po rito. Kaya ako po ay tumulong rin po noon. At yan naman po ang aking sinumpang tungkulin sa inyo, tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Yan po ang pwede kong ialay sa ating kapwa Pilipino. Ang aking kasipagan. Hindi naman po matatawaran siguro ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Sanay po ako sa pagsiservisyo. At yan po ang noon pa nakasanayan ko po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Salamat Mayor, and of course ang ating minamahal na Vice Mayor. Salamat po sa parangal na maging adopted son. Vice Mayor Madonna Mojic Apel, palapakan po natin. Councilor George Michael Piñano, palapakan po natin. Councilor Silverio Pereira, palapakan po natin. Ating Councilor Cynthia Peji, palapakan po natin. Councilor Erwin Signo, Councilor Roberto Barrias, Tocayo, Councilor Bong Vidalion, palapakan po natin. Councilor Rex Berolino, Councilor Joselito Resurrección, Councilor Leonardo Diroy, Councilor Jos Vidalion, SK Federation President, Municipal Admin Jerome Martin Advincula, ang ating mga pulis, kanina maraming pong pulis kanina, nag-courtesy call kay Mayor. Nandito rin po ating Chief of Police, Police Major Raymond Balbuena, palakpakan po natin. Mga pulis, military, bumbero, BJMP, Coast Guard, inuna namin ni dating Pangulong Duterte noong 2018, pinaglaban natin na madoble po ang inyong sahod, yung entry position. At hindi po magiging successful na labanan ng kriminalidad kung hindi po dahil sa ating mga police, military. Palakpakan naman po natin sila. Dito rin po ating former Vice Mayor Raymond Ambion ng Tagaytay City. Palakpakan po natin, sir. Maraming salamat. Mr. Jeff, salamat. Salamat rin po. Palakpakan natin. Dito si Jeff, salamat. Jeff, salamat. Pamangkin, no? At nabanggit ko po kanina, natulungan po natin itong construction ng evacuation center ng Alfonso, Cavite noong 2022. Tapos na po ito. At isa rin po ako, no? Sa mga author at co-sponsor ng Senate Bill 2451. Ito po yung Ligtas sa Pinoy Centers Act. Gusto ko pong madagdagan pa ang mga evacuation center na malinis, maayos, para tuwing may bagyo, baha, pagputok ng bulkan, meron tayong maayos na mga evacuation center. Bill pa po ito sa Senado at ating isinusulong din po ito. Ako po ang chairman ng Committee on Health,
Chairman ng Committee on Sports, at Chairman ng Committee on Youth sa Senado. Tatlo po ang aking naging prioridad bilang Chairman ng Committee on Health. Malasakit Centers, Super Health Centers, kasama na po ang Alfonso at Regional Specialty Centers. Magkakaiba po yung tatlo. Malasakit Center, meron na tayong 166 na Malasakit Center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. Meron po kayong dalawang Malasakit Center dito po sa Cavite. General Emilio Aguinaldo sa 13 Martires at sa Southern Tagalog Regional Hospital in Bacoor, Cavite. At meron po kayong mga pasyente na kailangan ng tulong sa Maynila Heart Center. Magsabi lang po kayo, tutulungan po namin kayo, pati pamasahin nyo po hanggang makauwi dito. Tutulungan po namin kayo. Pangalawa, Super Health Center. Meron na tayong itatayong mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung dental, laboratory, x-ray. Ang mga buntis, pwede mga anak dyan sa Super Health Center. Hindi nyo kailangan pumunta pa ng mga hospital. Yan po mga buntis. At ninong ako ng kanilang magiging anak. So meron na akong bagong kumare. Mare! Ang pula ng lipsticks ng kumare ko. Nakakatuwa po ang Super Health Center. Dito po sa Cavite, marami po itatayong Super Health Center. 17. Carmona, Bacoor, Dasmariñas, Gentry, Kawit, Magallanes, Tanza, Imos, Alfonso, General Mariano, Alvarez, Rosario, Tagaytay, Amadeo, Carmona, Cavite, Naik, Inda. Ang dami po para hindi nyo na kailangan pumunta pa ng mga hospital. Diyan na po yung konsulta ng PhilHealth dahil lahat ng Pilipino miyembro po ng PhilHealth at tinaasa na po ang subsidy from 500 to 1,700 na po tuwing magpapacheck up po kayo sa mga Super Health Center. Proyekto po yan ng DOH na sinulong natin sa tulong ng mga kasamahan ko sa Kongreso. Mga kababayan ko, meron pong Super Health Center na itinayo sa Batangas, Tingloy. Nasa island. Ang layo pumunta ron. Pero yung mga buntis ngayon, doon na mga anak. Noong unang panahon, sa tricycle, sa bangka na anak ang mga buntis sa sobrang layo ng ospital. Doon na po sila mga anak. Sa Lake Cebu, sa South Cotabato, meron pong mga buntis doon ng anak. Bago pa ako dumating, tuwang-tuwa ang mayor. Sabi niya, Sir, pangalanan namin sa iyo ang bata na ito. Dahil nanganak ang Tiboli tribe na nanay bago ka dumating. Pagtingin ko, babae yung bata. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Bongo ang pangalan ko. Sabi nila, papangalanan nila ng Bongga. Totoo po yan, pinuntahan namin ni Philip Salvador yun. Mga kababayan ko, pangatlong prioridad ko po, Regional Specialty Center. Ano po ito? Diba ang Heart Center, Kidney Center nasa Maynila? Ngayon po, isinabatas natin prioridad ni Pangulong Marcos kung saan po'y magtatayo ng mga Regional Specialty Center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, ang Batangas Medical Center, lalagyan na ng Heart Center para hindi nyo na kailangan magbiyahe pa ng Maynila. Pati rin po dito sa Cavite sa mga selected DOH hospital. Lalagyan na po ng mga neonatal, lung center, kidney center, geriatric sa mga lolo't lola para hindi nyo na kailangan bumiyahe pa ng malalayong hospital. Isinabatas po natin, ako po ang principal sponsor ng batas na yan sa Senado. Parati kong inuuna ang healthcare system natin. Health is wealth. Importante po ang kalusugan, katumbas niyan ay buhay ng bawat Pilipino. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Youth. Mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Nakasalalay po sa inyo ang kinabukasan ng bayang ito. Pangatlo, Committee on Sports. Iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Mayor, kung may mga paliga kayo, inter-barangay, inter-municipality, tutulong po ako para ilayo natin ang mga kabataan sa iligal na droga. Isa rin po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Ayun po, may gamit na, may eskwelahan pa.
pwede na mag-aral at the same time ang student athlete. Walang masasakripisyo sa eskwelahan na yan. National Academy of Sports, isa po ako sa author at co-sponsor ng batas na yan. At nag-file din po ako ng Philippine National Games, Mini Olympics, every 2 years po ito para sa ating mga atleta. Grassroots program rin po ito. Mga kababayan ko, salamat po sa inyo lahat. At meron hong mga dalang tulong kami ni Mayor para sa inyo ngayong araw na ito, at lahat po kayo ay makakatanggap ng financial assistance, di ba? Pero dalahin niyo po ito sa inyong mga pamilya. Pagkain muna, unahin niyo pagkain at baon sa inyong mga anak. Talapakan rin po natin ang ating NGO Mayor. Salamat at sa lahat po ang tumulong dito. Yan po ay pinagtulungan namin na mabigyan kayo ng financial assistance. Pangalawa, may dala rin po akong hiwalay pang tulong. May dala rin po akong burger steak sa inyo ngayong araw na ito. Kumain na kayo? Ang problema, hindi niyo ako tinarahan kahit konti. Gutom na po ako, hindi pa ako kumain, pero okay lang po. Basta makita ko kayo, masaya na po ako ngayong araw na ito, mga kababayan. May dala rin po akong face mask at may dala rin po akong mga vitamins. Ito pong vitamins na aking dala, inumin niyo po, pampalakas ng inyong resistensya. Ayun po. Pag malakas ang inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra COVID. Mga kababayan ko, may dala rin po akong mga t-shirt para sa inyo. Pwede nyo gamitin yan pantulog. Pwede nyo rin pantakot sa inyong mga daga. Kung hindi naman po makita ng daga yung litrato ko, pag marunong magbasa ang mga daga, tatakbo yan. Pag na bunggo siya, hilo siya. Anyway, may dala rin po akong mga bola para sa inyo dahil gusto kong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Sino po gusto ng bola sa inyo? Ayun po. Yung bola, may bata. Unahin kong bigyan ng bata. Malasaki, malapitan ka, ang oras man. Ako'y iyong naasahan, kapang at malasaki. Sa aking tayo kumapit, kaibigan mo si Bongo. Ang aming bisyo ay magservisyo. Dahan-dahan lang ha. Mga kababayan ko, yung ibang bola kong dala, walang hangin, okay lang? Okay lang, ha? Pero kung nagmamadaling kayo, pwede nyo lapitan si Philip Salvador. Marami po siyang dalang hangin sa tiyan niya. Mas mabuti na po, ilabas niya rito, kaysa naman po, ilabas niya sa kotse namin. Minsan po, tumutunog ang Levi's niya. Pag nagreklamo ako, siya pang galit kasi wag ko raw amuyin. Pero okay lang po dahil pinapatawad ko na siya dahil may edad na po siya. 70 anyos na po siya at hindi na po niya mapigilan. Pero ngunit ganun pa man, sabi ko, Philip, may edad ka na. Pero sa totoo lang, may asim pa yan! May bawi ka. Sabi ko, hindi mo pa ako pinakita. Alam nyo, last week po, galing kami ng Maragondon. Tama. Napakainit po ng panahon. Alam nyo, pagsakay namin sa sasakyan, basang-basa yung vest niya. Napatunayan ko po, naamoy ko. May asim pa talaga. Magandang hapon po sa inyong lahat, Alfonso. Pero huwag kayong mag-alala. Binilihan ko siya ng tawa. Sus, ito po. Maski umakyat kayo ngayon dito, yakapin niyo ako, bango lang ang aamoy niyo. Kung ako po'y adopted son ng Alfonso, ako po'y adopted son ng Maragondon, ako po'y adopted son ng Amadeo at marami pang bayan dito po sa buong Pilipinas. Ang aking kaibigan, unofficially, sa buong rehiyon po ng Davao, inadapt na rin po siya bilang adopted father
ng Davao Region. Saan? Alam niyo po, bakit, Father? Kasi po, nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Dito! Best friend ko yan! Kayo ba naman? Oh, tanongin ko kayo. Naniniwala pa naman kayo. Magagawa ang mukha dito yun. Ito na! Kung naniniwala kayo, ako na pong nakikiusap sa inyo. Please lang po, layuan niyo si Philip Salvador. Bakit mo pinalaga yung mga tao sa akin? Ayaw ko pong madagdagan ang kanyang 31 anak. Kanina 4. Ngayon 31 na. Ano o, Robin? Ikaw pang galit ngayon, mas sobra ka pa sa rabbit. Hindi. Idol ko po si Philip sa pelikula. Wow, salamat. Pero hindi po sa totoong buhay. Bakit ka naman, partner? Ang dami mong anak. Hindi, mabait po yan si Philip Salvador. Tawagin niyo lang po siyang Kuya Ipe. Salamat, Mr. Tawagin niyo po siyang Lolo Ipe. Wow po! Bakit ayaw mong tawagin ka Lolo? Eh meron ka ng apo. Oo. Huwag mo ikahiya. Hindi ko naman pinakahiya. Kaya nga, Pwede niyo siya tawagin, bagong pangalan niya. Si Mr. Efektibo. ayan po. Ayan po. Siya rin po ang nagbansag sa akin. Mr. Efectivo. Maski ako po, tinanong ko siya, partner, bakit mo ako tinatawag na Mr. Efectivo? Sabi niya sa akin, ikaw naman, ilang taon na ako umiikot ng buong Pilipinas, may eleksyon o wala, nagbibigay ako ng servisyo sa mga Pilipino. Sino ba ang kasama ko? Ulang o hanggang ngayon. Sabi ko, ako. Yan! Kaya kita tinatawag na Mr. Efectivo dahil sigurado ako, sabi ni Senator Bongo, sigurado siya na magiging epektibo kung maglingkod at magservisyo sa mga. Alam niyo po, gulat na gulat ako. Alam niyo kung bakit? Kasi po, nakikita ko naman po sa kanya. Una, ang kapakanan niyo sa puso't isipan niya. Kitang-kita ko po yun sa kanyang pagsaservisyo. Bakit ko alam? Kasi nga po, lagi niya akong kasama. Mula ho noong 2019 hanggang ngayon po, kaming dalawa pa rin ang magkasama. Tumutulong, nagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Napakataba po ng puso ko ngayong araw na ito. Napakasaya ko. Kasi po ginawa niyong adopted son ng best friend ko dito sa Alfonso. Naramdaman ko po na mahal ni Mayor, Vice Mayor at lahat ng mga konsehales ang aking kaibigan. At nararamdaman ko po ang pagmamahal niyo sa kanya. Si Mr. Malasakit nabagsagan. At ang tanging bisyo ng aking kaibigan ay ang ang hina naman niya na Alfonso. Si Mr. Malasakit, ang tanging bisyo ay ang yan po ang totoo. Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, bagyuhin kayo, bahain kayo, lingdunin kayo, masunugan kayo, hindi nyo na kailangan pamuhiyaw ng saklolo sa Senado. Si Senator Bongo po mismo ang tatawag kay Mayor Randy upang alam ano pwede ko pong maipaglingkod sa inyong lugar. Yan ang senador! Ang kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na mahirap pa pag umabot sa gobyerno ang mga mahirap. Yan po ang inyong adopted son! Ngayon po, pwede ba ako magtanong sa inyo? Pwede ba, Alfonso? Galing sa puso sana ang inyong sagot. Mahal niyo ba, best friend? Alfonso! Mahal niyo ba ang best friend ko? Mahal niyo ba si Mayor? Mahal niyo ba si Vice Mayor? Mahal niyo ba si Boy? Mahal niyo ba ang mga konsyal at mga kapitan niyo? Totoo ba yan? Paano naman ako? Pwede niyo ba akong mahalin din dito sa Alfonso? Totoo!
lagi po natin unahin sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo nagkakamali sa ating patutunguhan at magiging desisyon sa buhay. Ako po si Philip Salvador. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako po ay isang artista. Ako po ay isang artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa mga Pilipino. Maraming salamat. Salamat, Philip Salvador. Alam mo, mabait po yan. At saka, hindi lang po yan na bumubunot sa pelikula. Pati po sa totoong buhay, bumubunot po yan ng kanyang bulsa. Salamat po mga kababayan ko. At meron din po ako ipaparaffle mamaya sa inyo. Mga bisikleta. At mga kababayan ko, bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Huwag po kayong mahiya sa akin. Kung ano pong kinakain ninyo, ganun din po ako. Kung ano sinasakyan ninyo, ganun din po ako. Wala po akong kaarte-arte sa aking katawan. At ako po'y ordinaryong probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. I love you po. Hindi pa ako tapos. Magpaparapol pa ako. Warm up lang yun. Paparapol po ako na bisikleta po para sa inyo. Ayan po, bike. Yung bike, pwede nyo gamitin papunta ng Maynila. Huwag kayo magpagitna sa highway. Delikado po sa highway. Sandali. Nagagandahan ba kayo sa bike? Bago yan. Gusto niyo ba dumami yan? Nilabas nyo nga yung palakpak na pagmamahal nyo kay Senador Bongo. Sige po, dahil mahal na mahal ko kayo, gagawin kong 2 bisikleta. Kung meron pa kayo na itatagong palakpak ng pagmamahal, nilabas na yan! Kami ang kalapit ko! Sige po, kung gusto niyo dumami ang 2, ang gawin niyo, hatiin niyo, tag-isang gulong kayo. Wala na po akong pera, nagpurloy na ako. Sino ba Bisaya dito? Sus, Mariusep, kanaghan Bisaya, Mayong ordo sa inyong tanan, mga taga Mindanao! Sino mga taga Bisayas? Sino taga Kinsay mga Bulanor? Mayong punta ordo. Sino mga Ilonggo? Nente, mga parinti ko na. Mga Bicolano. Kumusta po kayo, mga Ilocano? Mahal na mahal ko po kayo. Sino sa inyong Ilonggo? Pinsan ko yan! Ang tawag sa iyo, Ilonggo, ang pangalan ko, Bongo. Sino sa inyong Waray? Waray, ako lang, Waray Kwarta. Pero bahala na Waray Kwarta, basta gwapo. Supply na lang natira, kinuha ni Philip. Pero dadagdagan ko naman ng 2 cellphone. Paparapol ko na 2 cellphone, 2 bike. Yun po. Assalamualaikum mga Muslim, mahal na mahal namin kayo sa Mindanao, alam niyo po yun. Itong cellphone, pwede niyo pantawag, pwede niyo rin gamitin sa pag-aaral. Pero walang SIM card ito, pero bantayan niyo. Ang unang sasagot, si former President Rodrigo Duterte. Ganito boses niya, hello. Si Rudy ito. Sadya mo sa akin, umuwi na nga ako ng Davao. Ay, kung may sadya ka sa akin, isabihin mo na lang kay Senador Bongo. At saka, kamusta mo kay Mayor Randy Salamat at saka kay Vice Mayor Padona? Natapos lang yung termino ko, di na nagpakita sa akin. Kamusta rin po sa inyo lahat sa mga opisyalis. Dating Pangulo Duterte. Pero kung nami-miss niya siya, nandyan lang siya sa pagilid-gilid eh. Baka bibisita yung bigla dito. Tawagin na lang natin. Ayan na siya. Duterte 2! Ayan, sa kabila. Ito. President. At mga minamahal kong kababayan, lalong-lalo na dito po sa bayan ng Alfonso, magandang tanghali po sa inyong lahat. Well, alam nyo ako, nagasakit talaga itong dibdib ko. Makakita, ano mga
Pilipinong nahihirapan. Parang walang silbi ang aking pagiging presidente. Ang problema ko ngayon, hindi naman ako presidente. Pero huwag kayong mag-alala dahil mayroong isang tao na magpapatuloy sa pagserbisyo sa inyo. Ang taong hindi napapagod sa paglilingkod, hindi tatalikod sa tuwing may dudulog, dahil ang kanyang tanging bisyo ay magserbisyo. Yan po ay walang iba, ang ating Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo. Alam nyo yan si Senator Bongo, alam nyo, mula umaga, tanghali, hanggang gabi, walang ibang inaatopak yan, iniisip kung paano matulungan ang ating mga minamahal na kababayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Yan ang tunay na may malasakit, Senator Bongo. And of course, alam nyo ako, makinig kayo, galit talaga ako sa droga. You know why? Yung droga, sinisira ang kinabukasan ng ating mga anak. Sinisira ang kinabukasan ng ating bansa. Ang ayuin na, ano na to? Alam na. My God, I hate drugs. Sumitot talaga. So hindi ko nahabaan kasi alam nyo si Senator Bongo, marami pang trabaho yan. May session pa yan sa Senado. Mga minamahal kong kababayan sa bayan ng Alfonso, lagi nyong tatandaan, mayroong isang tao na magpapatuloy sa pagserbisyo sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, yan po si Senator Kuya Bongo. Sa inyo lahat, it is an honor and pleasure to meet you this afternoon. Daghang salamat. Mga kababayan ko, meron din po ako ipaparapol na 2 sapatos na panglalaki at 2 sapatos na pang babae. Ang mananalo po ng sapatos, dapat yung nakatsinelas. Sino nagtsinelas sa inyo? Hindi, sino nakatsinelas? Ganito na lang, ang criteria natin, kung sino yung nagtsinelas, ang dapat manalo kung sino yung pinakamaruming kuko. Pareho tayo, marumi rin kuko ko. 1 linggo na ito walang linis. Sobrang busy po sa trabaho. Biro lang, pinapatawa ko lang kayo. At meron din po ako ipaparapol sa inyo na relo ngayong araw na ito. Mga kababayan ko, yun po, 2 bike, 2 cellphone, 2 sapatos sa panglalaki, 2 sapatos sa babae, at 1 relo. Salamat po. Tawagin ko lang akong Kuya Bongo ninyo. Kahit saan tayo magkita, tawagin niyo akong Bongo, Kuya Bongo. Ngayon mga buntis, tawagin niyo akong Paring Bongo. Mga Kuya Eagles, tawagin niyo akong Kuya Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Lola, huwag mo naman akong tawagin Kuya. Siyempre, pag nagsalubong tayo, Kuya Bongo. Ano pala ako, super lolo? Yan, biro lang po. Bongo lang po. Wala po akong kaarte-arte. Ordinaryong kapitbahay. Adapted son nyo nga ako, di ba? Paano nyo malilimutan ang pangalan ko? Ang ikli-ikli ng go? Pumunta kayo sa kanto, ano yung traffic light? Ano yung green? Go. Pag gutom kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Kita nyo? Pag, pangalan ng dating Pangulo, Rodri? Ang paborito naming ulam, mo? Ano tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Laseng ko, huwag kayong magmaneho. Pag nakainom, delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala nyo. Pag kayo ay kita nyo, hindi nyo malilimutan ang pangalan ko. Anong paborito niyong araw? Kahapon, walang trabaho. Huling tanong na lang po ito. Ano naman po sa tingin ninyo ang paboritong hotel ni Philip Salvador? Kayo pala, Mayor, Vice. Ngayon ko lang po nalaman, marami po talaga dito, no? Sa Alfonso. Maraming marites. Ikaw talaga, paborito mong best friend mo. Sige. Dahil lahat naman tayo may bisyo.
Ako po aminin ko sa inyo. Di ba ang tawag niyo sa akin nasa t-shirt ninyo? Anong tawag niyo sa akin? Mister? Ang bisyo ko ay Serbisyo. Yun po ang aking bisyo. Ngayon, anong tawag niyo kay Philip? Mister? Ano ang kanyang bisyo? Magtanong ko kaya na magkatabi tayo, doon mo muna umpisahan. Kaya please lang, Senador, doon mo Ang umpisahan. tawag niyo sa akin, Mister? Ang bisyo ko ay Ma'am? Anong tawag niyo sa kanya, Mister? Ano ang kanyang bisyo? Sinungaling! Dito ka magtanong sa dulo. Wala magsisinungaling dyan. Ang bisyo ko magserbisyo. Anong bisyo ni Philip? Ipe, Salvador! Ayun ma'am, kanina humingi ako ng konting pagmamahal. Nagsigawan kayo. Oh! Sandali lang, hindi na pinagin nyo na ako. Pero inaamin ko naman yan eh. Totoo yan. Noong kabataan ko, pinagdaanan ko yan. Kasi noong kabataan ko, naging marunong ako. Pero ganun pa man, ngayon, good boy na to. Oy! Oo, totoo yan. Kasi lahat naman tayo pinagdadaanan natin sa buhay natin yan. Sa ating kabataan. Pero, ito lang ang pagkakataon ko. Itong hapon na to, makahingi ng kapatawaran sa pinagdaanan ng buhay ko ng ating kabataan. Patawarin niyo ako, Alfonso. Kasi po, wala naman po kaming magagawa ni Mayor, ni Boy. Kung itong anyong ito ay regalo sa amin ng Panginoon.